Pagpalang hapon po sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay patuloy po na magbibigay ng encouragement po sa ating lahat. At welcome po ulit sa ating FB Live dito po sa Rema Fields every 4 p.m. po ng hapon. At nawa po tayong lahat, bagamat po na nakakaranas ng ulan, I pray na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras po na to. Amen po. At kahapon po at nung Monday, ang nag-share po sa atin ay si Pastora Lovely at sinundan po ito ni Pastora AC. Amen po. At ngayon po ay gusto ko rin po magbigay po ng onting paalala po sa atin na gaano ba kahalaga ang pag-attend po natin sa camping. Amen po. Lahat po tayo, naniniwala po ko na nandoon na excited dahil muli tayo po ay magkakasama-sama. Amen po. Before yun, o bago po yun, ay ano ba yung kahalagahan bilang isang taga-Rema o bilang isang mananampalataya o bilang isang taga-Rema? Gaano ba kahalaga po sa atin ang camping? Amen po. Nung nakaraan po ay sinare po sa atin o in-encourage po tayo ng ating mga kapastoran na mahalaga ang pag-attend natin sa camping dahil ang camping po ay isa sa mga nagpapaalala sa atin kung ano yung mga bagay na kailangan po natin gampanan bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano. Amen po. At sa atin po, dito po, sabi niya dito, ano ba ang makukuha natin kung tayo ay a-attend ng camping? Ano ba yung matatanggap mo kung ikaw ay a-attend ng camping? Bagamat ang camping po natin ay na-postpone, pero nandun pa rin yung excitement po natin na kakatagpuin tayo ng Lord. Amen po. Nandun pa rin na bagamat ang hindi po natuloy ngayong Thursday, ang arrival po natin, nandun pa rin dapat yung sa heart natin na pupunuin tayo ng Panginoon sa araw po ng camp. Amen po. Sabi niya dito, kumaalala po natin ng New Testament, ang Panginoon ay laging sinusundan ng napakaraming tao. Amen po. Noong New Testament, ang Panginoon po, kahit saan siya magpunta, ay sinusundan siya ng napakaraming tao. At isa sa mga bagay na ang dahilan kung bakit sila sumusunod ay gusto nila na may makuha sa Panginoon. Gusto nila may matanggap sa Panginoon. At sa atin din po, isa sa mga dahilan kung bakit tayo a-attend ng camping dahil naniniwala tayo na may ibibigay sa atin ang Diyos. Amen po. May ibibigay siya sa atin. Ayun yung mga bagay na gagamitin natin para makapagpatuloy tayo sa buhay Kristiyano po natin. Amen po. Buksan po natin yung Bible po natin. Kung may mga Bible po kayo, ay makapagbukasan po kayo sa akin dito sa Hebreo 10:25. At alam ko po na alam na po natin lahat ang verse po na ito. Gusto ko lang po ulit basahin sa inyo. Sabi niya po dito, Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang araw ng Panginoon. Amen po. Sabi niya doon, huwag nating kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Amen po. At ang camping po natin ay meron siya na every 3 times a year. Amen po. Merong summer camp, August camp, at maging yung Believers camp na ginaganap po tuwing November. Ano po ba yung purpose o dahilan po na to? Ang sabi niya doon sa mga dahilan nito ay upang patuloy tayo na i-remind kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin at patuloy tayong paalahanan na ano ba yung trabaho mo bilang isang Kristiyano. Amen po. Sa atin po, hindi naman po tayo perfectong Kristiyano. Dumarating yung time na nangihina tayo. Pero ano ba yung dapat na maging response mo sa time na dumarating na ikaw ay nangihina? Amen po. Ano ba yung dapat maging response natin sa time na tayo po ay nawawala ng gana sa paglilingkod? Ang sabi niya dito, kailangan natin mas kilalanin ang Panginoon. Amen po. At sa camping po, alam niyo po, ito yung pinaka-best part na pinakamaganda sa ating mga taga-Rema na meron tayong 3 times a year na camping. Amen po. Kasi mas nare-remind tayo, mas napapaalalahanan tayo sa kung ano yung mga bagay na kailangan po natin gawin bilang isang Kristiyano.
Amen po. Tulad ng sinabi po ni Pastor Lovely, maging Pastor AC po, maging ako rin po ay bunga ng camping noong 2014. Amen po. Year 2014 po, nung ako ay nag-camping, naalala ko po daw ay Giginto, Bulacan. Amen po. Kumbaga, sa mga kapastoran po o sa mga worker, kumbaga, lahat ng paraan gagawin mo para maisama lang yung tao na yan. Amen po. At alam niyo po, ako po, isa sa mga pinang-invite sa akin ay camping. Ang in-expect ko po nung camping ay may ligo sa dagat, yan. Yun po yung camp na yun na-expect ko. Pero nung time na nandun po ako sa Giginto, ay ibang camping po pala yun. Yun po ay camping sa school. Amen po. At noong una, sobrang unang araw, bilang kabataan, syempre nandun na board ka. Pero nung pangalawang araw at ikatlong araw, alam niyo po, doon nag-start na magpakilala sa akin ng Panginoon. Na akala ko dati, okay lang na kilala mo lang siya sa pangalan. Dati akala ko kilala mo lang siya sa kung ano yung mga bagay na nagawa niya. Pero maganda pala na mismong ikaw, mismong ako, ay kinikilala ko ang Panginoon. Ano ba yung mga bagay na nagawa ng Panginoon sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa bawat buhay po natin? Tulad po na sinabi ko po kanina, akala ko boring ang camping. Pero nagkamali ako kasi ito pala, o doon palang mag-i-start kung paano magpapakilala ang Diyos sa buhay ko. At alam niyo po, almost ilang years na rin po yun. Amen po, mag-12 years na rin po, simula po nung nakasama po ako ng camping. At nung time na yun, dumating po yung mga struggle at nawala rin po ako sa Panginoon. Amen po. At after po noon, 2 years po akong nawala. 2 years po ako na lumayo. At nung time po na yun, ay 2017 po ay bumalik po ulit ako sa camping. At yun po ulit ay summer camp. Amen po, summer camp. Iba pa rin pala po talaga kapag nakapag-camping ka na. Kasi hahanap-hanapin na to ng spirito mo. Kahit lumayo ka sa Panginoon, hahanap-hanapin to ng spirito mo. Amen po. At year 2017 ay nag-camping po ulit ako. At until now po ay sa grace ng Panginoon ay kailanman ang Diyos ay hindi ako binigo sa mga bagay na ipinapanalangin ko o sa mga time na nagtatanong ako sa Kanya. Amen po. Naniniwala po ako na sa kapwa ko po mga nagmi-mission, mga kapwa ko po worker, ay andun po yung time na every time o every camp, hindi po sila binibigo ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nananatili po sila sa paglilingkod. Amen po. At ano ba yung assurance? Ano ba yung mga benefits na makukuha mo kapag umattend ka ng camping? Sabi niya doon, yung sa mga pwede mong makuha, tulad ng sinabi po ng mga ibang kapastoran, ay yung healing. Healing, revival, at yung courage. Amen po. Yun yung mga bagay na pwede mong matanggap sa time na ikaw ay attend po ng camping. Sa time na tayo po ay makikitag po sa Panginoon. Amen po. Tulad na sinabi ko po, ang Diyos, simula po noong 2014 hanggang ngayon, hindi niya ako personal na binigo. Patuloy na nire-remind sa mga bagay na ginagawa ko. Tulad po sinabi ko po, hindi naman po tayo perfectong Kristiyano. Dadating yung tayo na magkakamali at magkakamali po tayo. Pero bagamat gano'n, ang Diyos ay patuloy na papaalahanan tayo kung ano yung mga bagay na kailangan mong trabahuhin. Ano mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Tulad po dito, sinabi niya sa Hebrews chapter 10, verse 25, sabi niya doon, gaya ng nakasalang iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. At ano po ba yung paghahanda o preparation na ginagawa po natin every camp? Amen po, hindi naman tayo always nandun sa fundraising. Amen po, nandun tayo sa preparation, na ano ba yung preparation na ginagawa mo sa araw po bago dumating yung camping. Siyempre, nandun po yung prayer, nandun yung nagtatanong ka sa Lord, nandun yung kung ano yung mga bagay na kailangan pong gawin natin, ano yung mga bagay na kailangan nating gampanan. At sa akin po, sabi ko nga po, tulad po ng sinasabi ko po, ako po ay hindi tatagal po ng ilang taon sa pagkakam kung hindi po sinasagot ng Lord yung prayer ko. Sabihin po sa atin pong lahat, kung mag-expect tayo, kung nandun yung expectant heart natin, ang Diyos kailanman na hindi niya tayo bibiguin. Amen po. Malala ko lang din po yung isa sa mga share po ni Pastor Boyo sa mga tinuro niya po sa tinuro niya po nung last na po ito, ng mga nakaraang pa po. Napanood ko lang po ito sa YouTube. Pagka nanonood po tayo ng mga
mga nakaraan po ng mga live, sabi niya doon, may tao na gustong magpa-pray sa kanya. Amen po. Pero ang lagi siya sagot ni Pastor Boy, pumunta ka sa church. Amen po. Pumunta ka sa church, doon kita ipag-pray. At lagi siya sagot ng taong po, hindi po ako nagkakamali, ay marami siyang gawa, marami siyang trabaho. At ang laging sabi ni Pastor Boy ay pumunta ka sa church. Amen po. At ngayon po, sabi niya dito, paikling ko lang po yung kwento. Isa po sa mga sinabi niya dito na ang Diyos ay nagpapaalala sa atin o ang Diyos ay nagre-remind sa atin after niya magturo o nagpapagaling siya after niya mag-share ng Word of God. Amen po. At sa atin po lahat tayo ay may mga panalangin tayo na gusto natin matanggap. Ngunit, ang dahilan natin ay masyado tayong maraming ginagawa. Amen po. Pero tandaan po natin na magmamanifest ang prayer o yung mga bagay pinapanalangin natin sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig po ng salita ng Panginoon. At sa camping po, alam niyo po, kung uunahin natin yung ibang bagay, paano natin matatanggap o paano natin makukuha yung mga bagay na iba nating pinapanalangin. Sa po dito, sabi niya doon, ang gusto ng Diyos, ay matanggap natin yung prayer natin. Ngunit, paano natin matatanggap yung pinapanalangin po natin kung hindi po natin siya kayang unahin? At sa nalalapit po na camping, ito yung time na kung saan tapos ka na dapat sa pagdadalawang isip kung kasama ka ba o hindi. Dapat nandun na tayo sa part na every time na maririnig natin yung camping, nandun yung excitement natin na kakatagpuin tayo ng Panginoon, hindi lang ako. Maging yung mga tao na dadalhin po natin sa lugar po na yan. Amen po. Magkaroon tayo ng expectant heart na dadalhin ng Lord, dadalhin mga bagay, mga tao na dadalhin natin ay tulad ko at tulad po ng mga kapastoran po natin na tayo pong lahat ay ginatag po ng Diyos. So tayong lahat po ay na-encourage, tayong lahat po ay nagkaroon ng dahilan para manatili sa Kanya. Amen po. At ang sabi niya nga po doon nung last pastoral meeting ko, sabi sa mga tinuro po sa asin, ay yung sabi niya doon, hindi sapat yung anointing para makapagpatuloy ka. Ang dahilan kung bakit ka mag-i-stay ay walang iba kundi ang Diyos. At sa camping po, hayaan po natin na punuin po tayo ng Panginoon. Punuin tayo ng Diyos sa bawat puso natin upang yun yung maging dahilan para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Amen po. Last ko na lang po sa maikling kwento po at alam ko po na sa marami sa atin ay alam na rin po yung kwento po na ito. Alala niyo po yung kwento po nung teacher at nung estudyante na yung teacher po ay nagpagawa ng activity sa mga estudyante niya na sabi niya, gumawa kayo mag-drawing kayo ng bagay na naghahalimbawa sa kapayapaan. Amen po. Pag sinabing kapayapaan, pag inisip agad natin, ang nidodrawing natin, yung bundok. Siyempre, yung mga mahilig po mag-hiking. Amen po, yung bundok, yung dagat. Sa mga mahilig pumunta ng tabing dagat kapag maraming problema. Amen po. At langit. Kasi yan yung nag-signify ng mga peace. Amen po. At ngayon, itong teacher, tulad ng expectation niya, nung time na pinapasa niya na yung mga activity ng mga estudyante, habang tinitignan niya to, tamit niya yung expectation niya na ang drawing ng mga bata ay dagat, bundok, langit, at yung mga payapang lugar. Amen po. Ngunit mayroong isang drawing doon na medyo gumulo sa kanyang isipan. Amen po. Ano yung drawing na yun? Sabi niya doon, ba't ang gulo ng drawing na to? Ngayon, ang ginawa niya, tinawag niya yung estudyante at sabi ng teacher, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang drawing mo ay magulo. Merong tumampuno, wasak na bahay, bagyo, malakas na hangin, ulan. Pero sa bagamat gano'n, bakit merong ibon dyan na sa tabing puno na umaawit? Ngayon, nasabi po ng estudyante, ma'am, kung titignan po natin dito, sa drawing ko ay hindi mo mauunawaan kasi magulo. At ang sabi niya po doon, ang tunay na kapayapaan po sa akin ay hindi mababase sa kung ano yung lugar o sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Kasi para sa akin ay ang tunay na kapayapaan o yung peace ay sa kabila ng bagyong dumarating sa buhay mo ay nakukuha mo pa rin magpuri sa Panginoon. Nakukuha pa rin natin na umawi sa Diyos. Kasi bakit po? Kasi ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kung ang Diyos ay nasa bawat puso ng bawat lingkod niya. Amen po. At sa atin po, hayaan po natin na katagpuin po tayo ng Diyos sa darating po na camping. Katagpuin po tayo ng Panginoon sa darating na camp. At naniniwala po ako na
hindi tayo uuwi ng walang natanggap, kundi uuwi tayo ng punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ng reminders at paalala sa kung ano yung mga bagay na kailangan nating gampanan at gawin. Amen po. Bagamat meron pa po tayong another 1 week before po mag-camp, magtanong po tayo sa Panginoon ng mga bagay na gusto natin na masagot niya pagdating po ng camping. Magkaroon tayo ng excitement na, Lord, punuin mo ako ng iyong pagmamahal. Punuin mo ako ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig. At hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ako ng desire na makapaglingkod sa iyo. Amen po. Sa darating po na camping, magkaroon tayo ng desire na, Lord, ano ba yung nais mong ipagawa sa akin? Magkaroon tayo ng tanong na, Lord, paano mo ba ako magagamit sa trabahong ito? Amen po. Sa lahat po sa atin, hayaan po natin na maging sensitive po tayo o maging prepared po tayo. Hindi lang po ang preparation natin ay yung gamit natin. Hindi lang gamit ang pinaprepare, maging yung spirito po natin ay kailangan maging handa sa kung ano yung sasabihin po ng Panginoon sa araw po na yan. At salamat po sa time po na pinagkaloob nyo ngayong hapon pong ito. Nawa po tayong lahat ay pinagpala po ng Diyos. Sige po, inanyayahan po tayong lahat ay yung po tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpaparana sa amin ng iyong pag-ibig. Patuloy na paalala, Panginoon, sa kung ano yung mga bagay na kailangan namin gawin. Lord, patuloy ka namin pinupuri at dinadakila, Panginoon. Tayaan mo, Diyos, sa katagpuin mo kami sa araw ng camping. Panginoon, tayaan mo, Diyos, sa patuloy na maganap ang iyong perfectong kalooban, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga tao na dadalhin mo sa lugar na yan, O Diyos. Salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you po sa time po ninyo. And God bless po. Ingat po tayong lahat.